So, tayo po tumayo lahat. Simula po tayo magbasa sa salita ng Diyos in Romans chapter 2, verse 7. Romans chapter 2, verse 7. To them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. So, immortality means incorruption. So, ating po pag-aralan mga kapatid, continue in well-doing. Ay pinanalangin, aming Diyos, dakila sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po muli sa inyong salita, sa mga specials, pag-aawitan namin, awitin ng choir, at sa presensya pa ng bawat isa. So Diyos, aming dalangin, Panginoon, na sa umagang ito, muli ay kami puspusan ng banal na Espiritu sa pag-unawa namin ng salita at pag-alala ng Diyos. Ay ko, Panginoon, ikaw po ang aming mapuring, mapasalamatan at maitaas, Panginoon. Patawad ng Diyos sa aming mga pagkakasala ng gampanan sa inyong harapan, dati ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung makakaupo na po. Continue in well-doing. So dito po mga kapatid sa binasa natin, it speaks of patience, continuance in well-doing. So the context mga kapatid dito po sa binasa natin, so Romans chapter 2 verse 7, the context here is eternal life. So a person who wants glory, honor, and immortality is going to hear the gospel if he is living his life in patience, continuance. So magpapatuloy sa mga tao, mga kapatid, na gusto, sabi nga na gusto ng glory, honor, and immortality, is going to hear the gospel if he is living his life in patience, in well-doing. Now, magandang halimbawa po nito ay si Cornelius. Si Cornelius. Kilala po natin si Cornelius. Ano po? Puntahan po natin si Cornelius sa Acts chapter 10. Si Cornelius, mga kapatid, ay makikita natin dito sa Acts chapter 10. Sabi niya, sabi sa verse 1, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion. Pag sinabing centurion, he is a captain of the band called the Italian band. A devout man, and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people, and prayed to God always. See, kita nyo yung katangian o yung karakter o pagkatao ni Cornelius. He is a devout man, may takot sa Diyos, at ang buong kanyang sambayanan ay may takot sa Diyos, nagbibigay ng limos sa mga tao, patuloy na nananalangin sa Panginoon araw-araw. Ganito ka rin ba? Pero tignan niyo po. He saw in a vision, evidently, about the ninth hour of the day, an angel of God coming into him and saying unto him, Cornelius. So, nagkaroon siya ng pangitain. At isang anghel ng Panginoon. At sabi sa kanya, tinawag ang kanyang pangalan. And when he looked on him, he was afraid and said, what is it, Lord? And he said unto him, thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God. And now send me to Joppa, and call for one Simon, whose surname is Peter. He lodged with one Simon, a tanner, whose house is by the seaside. He shall tell thee what thou oughtest to do. And when the angel which spake unto Cornelius was departed, he called two of his household servants, and a devout soldier of them that waited on him continually. And when he had declared all these things unto them, he sent them to Joppa. So, madalit sabi mga kapatid, si Cornelius, siya po ay isang relihiyosong tao. Relihiyosong tao, kung sinabi natin devout man, napaka-relihiyosong tao nito. So, kaya naging example natin mga kapatid si Cornelius dito because he had been a devout man, he feared God, he gave alms, and he always prayed to God. Marami kasi nagsasabi, Pastor, mabuting tao ako. Kahit mag-share tayo ng salita ng Diyos, nakakasiguro ako, Pastor, sa Panginoon, ako mabuting tao ako, relihiyosong tao ako. Kaya nakakatiyak ako, Pastor, itong aking ginagawa ay mahusay. Mabuti itong ginagawa ko, naniniwala ako. At dahil mabuti itong ginagawa ko, naniniwala ako na ito ay nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, ibig kong dalhin sa inyo ang issue na narinig ko ngayon.
Yung salitang children of God. Narinig niyo na ba yun? Ano? Isang popular, sikat na tao ang nagsalita na even na nandoon sa side ng inilahat niya, generalize niya lahat ng tao are the children of God. Ano? Generalize niya, kapatid. So ngayon, pwedeng sabihin natin, may mga ganitong klase tao, alam ko, pastor, tama itong ginagawa ko, kaya naniniwala ako, ako'y anak ng Diyos. Ano? Ano ba sinasabi ng salita natin sa pagiging anak ng Diyos? Ano? Sabi ng John 1:12, for as many hath received him, to them gave he power to become the sons of God, to them that believe it on his name. So po sa mga nananampalataya sa Panginoong Hesukristo, ayan lamang po binibigyan niya ng karapatan at kapangyarihan maging anak ng Diyos. Sa mga tuwid, ang mga nananampalataya lang sa Panginoon. So kung ikaw ay nasasabi mo, paano pastor, ako naman nananampalataya ako sa Panginoon. Hey, paano natin nasasabi ngayon na tayo po'y nananampalataya sa Panginoon? Gayong wala tayong ginagawa upang ang salita ng Panginoon ay maipahayag, maisabuhay, at maisakatuparan. O, hindi pwedeng sabihin natin, mahal natin ang Diyos, pero hindi natin mahal ang kanyang salita, hindi natin mahal ang kanyang simbahan. So paano mo sabi that ikaw talaga ay nananampalataya sa Panginoon? Tinanggap mo na ba ang Panginoon sa iyong puso? Ikaw ba'y nananampalataya na ang Panginoong Kristo ay Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay? O nakilala mo lang siya dahil nakikilala siya ng napakaraming tao? Alin ka doon? Ngayon, ito si Cornelius, mga kapatid. Na binigyan siya ng pangitahit sa madalit sabi, si Cornelius, ginagawa niya katangian talaga ng isang parang mananampalataya. A devout man, mayroong mapagkawang-gawang tao, may takot sa Diyos, patuloy, araw-araw na nanalangin. Pwede natin mo sabi, no? And he was just and of good report. Ibig sabihin, sa kanyang moralidad, maganda ang kanyang pagkatao. Malinis ang kanyang pagkatao. Wala tayong makikita sa kanyang, masabi natin na kapintasan sa kanyang pagkatao. Dahil sabi niya, and he was just and of good report. Pero pagdating sa Acts chapter 10, verse 22, tignan niyo po. And he said, nung pumunta siya kay Peter, di ba? And he said, Acts chapter 10, verse 22, sabi po diyan, mga kapatid, and they said, Cornelius, the centurion, a just man, and one that feared God and of good report among all the nations of Jews, was warned from God by an holy angel to send for thee into his house and to hear words of thee. Signan niyo, mga kapatid, isang taong relihiyoso, isang taong mapagkawang gawa, isang taong mapanalangin, isang taong mabuti, isang taong mabait, nakatanggap ng babala galing sa Panginoon sa pamamagitan ng anghel sa kanyang panaginip na ang sinasabi, ano pong sabi ng babala? Na kailangan niyang mapakinggan ang salita ng Panginoon. Sa madalit sabi, kapatid, hindi po dito pinatutuhanan o pinasisinungalingan dito, kapatid, na kung ikaw ay mabait na tao, sapat na sa harapan ng Diyos. Na kung ikaw ay mapagkawang gawa, ikaw ay mapanalanginin, ikaw ay relihiyosong tao, sinasabi mo, nasa puso mo ay ng Panginoon, sapat na. Mga kapatid, ito po yung nagbibigay ng babala para sa ganong klaseng kaugalian. Na sinabi ng Panginoon, kailangan mong marinig ang salita ng Panginoon. Kailangan mong marinig ang salita ng Panginoon. Sabi ni Peter dyan, he that worketh righteousness is accepted with him. Sabi sa verse 34, 35. Diyan pa rin chapter 10. Then Peter opened his mouth. Nung nandoon na, binigyan ng babala. Sumunod naman kagad kasi si Cornelius, sabi ng Panginoon sa kanya, punta ka kay Peter. Sabi ni Peter sa kanya, then Peter opened his mouth and said, of a truth, I perceive that God is no respecter of persons. Kapatid, ang Diyos, He is no respecter of person. Meaning, kapatid, kahit ano pa ang katayuan natin sa buhay, kahit sino pa tayo, ano man ang achievement natin, ano man ang mga naabot natin sa buhay, ano man ang possessions natin, gaano man tayo kasikat, gaano man tayo kakilala, kapatid, God is no respecter of person.
Wala akong kinikilingan. Kung wala ka sa kalooban ng Panginoon, wala ka sa kakiling ng Panginoon. Wala ka sa piling ng Panginoon. Pagdating sa verse 35, sabi ko nila, but in every nation, he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. God is no respecter of persons. Wala siyang kinikilingan. Wala siyang kita. Kung ano ka, kung hindi ka gumagawa, kung hindi ka mahusay sa harapan ko, walang sinisino sa madalit sabi. Pero sabi ng salita ng Diyos, pero if you are working righteousness with Him, you are accepted to Him. Kung tayo po'y gumagawa ng katwiran ng Panginoon, tayo po'y katanggap-tanggap sa Panginoon. So kaya Pastor, paano po'y ginawa ni Cornelius hindi pa ma-consider sa righteousness yun? Ano po? Ang tawag po doon mga kapatid sa ginawa ni Cornelius ay self-righteousness. Ano? Self-righteousness. Sarili niyang gawa yun. At hindi po yun ang katuwiran na nanggagaling sa Panginoon. Ano? Hindi po yun ang katuwiran. Now, when Peter preached Jesus, Cornelius and his household believed. Ando dyan yung pagiging devoted, mapagkawang gawa, mabuting tao, mapanalangin ng tao, maganda ang track record. Ibig sabihin kapatid, sa bayan nila wala siyang problema, hindi siya problema tao. Maganda ang kanyang pagkatao. Nung kinausap ng Panginoon, binigyan ng babala, kailangan mong marinig ang salita ng Diyos, pumunta ka kay Pedro. At ipinakilala ni Pedro ang Panginoon sa kanya. At ito na po nangyari. Nang si Peter, pinreach na po ang Panginoon sa kanya at sa kanyang sambahayan. Ang nangyari, verse 43. Yan pa rin po, chapter 10 pa rin. Verse 43. To him give all the prophets. Okay? Prophets witness that through his name, whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Now while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. See? So makikita natin mga kapatid, ano? Ipinuro ni Peter ngayon, ipinaliwanag niya ngayon, kapatid, ano man ang iyong ginagawa, kung wala ang Panginoong Jesucristo sa iyo, hindi mo kinikilala, hindi mo tinatanggap mga kapatid, hindi ka rin mariligtas. Kahit ano pa yung ginagawa natin. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, not of works lest anyone should boast. Hindi po sa pamamagitan ng ginagawa natin. Pastor, pala simba akong tao. Pastor, palabati akong tao. Mahilig ako magbasa ng Biblia. Mahilig ako manalangin. Mabait akong tao. Namimigay ako sa mga nangangailangan. Tumutulong ako. Oo. Nowadays ngayon, yung mga tumutulong may kasamang camera. Di ba? Pero kapatid, sapat na ba yun? Para doon sa sinasabi ngayon ng Panginoon sa atin sa Romans, continue in well-doing. Yan ba yung sinasabi ng Panginoon na well-doing o sa Tagalog ay mahusay na gawain? Ano? Mabuting gawa? Yan na ba yung masasabi natin mabuting gawa? Ano? Tandaan nyo kapatid, kung yan po i-consider na mabuting gawa, etong si Cornelius, bakit kailangan bigyan pa ng babala ng Panginoon na kailangan niyang marinig ang salita ng Panginoon? Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Baka hindi natin napapansin, yung iniangat nating katwiran ay self-righteousness na. At hindi na God's righteousness na in-impute niya sa atin nung tayo po'y nagkaroon ng kaligtasan sa Panginoon. At tayo mga kapatid, ano man ang ginagawa natin sa harapan ng Panginoon, ito pa rin ay hindi katanggap. Kung hindi natin ito ginagawa, sa kabila ng kanyang katuwiran na pinagkaloob sa atin. Ano? Tingnan natin yung katauhan ni Cornelius. So, Pastor, devoted man. Mapanalangin, mapagkawang gawa, mabait, mabuting tao, magaling makisama. Kapag sinabi mong shot, shot din siya. Kasi nga, magaling makisama. Di ba? Pag sinabi mong right tayo, magaling makisama eh. O di ba kaso, kahit padaanin mo sa mga tambayan dyan, hindi yan sisitayin kasi magaling makisama. Bakit? Hindi pa ba sapat yun, Pastor?
Hindi ako sasagot yan. Pinakita natin sa salita ng Diyos. Kung sapat na nga yun, bakit ang Panginoon binigyan pa rin siya ng babala? At pinapunta pa siya, isa sa mga disipulo, kailangan mong marinig ang salita ng Diyos. Sinabi naman ni Peter, tama naman yung ginagawa mo. Tama naman yung ginagawa mo. Pero you need to hear the word of God. Deep. So we need to understand, mga kapatid, that salvation is not patience continuance in well-doing because you cannot be saved by your good works. Hindi po tayo maliligtas, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa o sa sarili nating mga ginagawa. Ang kaligtasan po, mga kapatid, ang kaligtasan po, the salvation is a new birth. It is instant. You are saved when you believe on the Lord Jesus Christ. Amen? Ikaw ba'y naniniwala sa Panginoong Jesucristo? Ikaw ba'y nananampalataya sa Panginoong Jesucristo? Ayan po ang pamaraan na sinabi ni Peter. If you believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved and thine house. Hindi po sinabi, mga kapatid, kung ikaw ay magbait, nagbibigay ng limos, nagkakawang gawa, araw-araw nananalangin, araw-araw gumagawa ng mabuti, hindi ka nagmumura, hindi ka nagiinom, hindi ka nagdadrugs, pupunta ka sa langit. Paano po pagka hindi ko nagawa isa doon? Sablay ka. Yung kapatid, technically, naturally speaking, walang mabait na tao. Wala. Sino nagsasabing mabuting tao siya at sinungaling ka na kagad? Sabi kasi na salita ng Diyos, there is none righteous. No, not one. Kahit ikaw, pastor, na nag-ahayag ng salita ng Diyos, hindi ka pa rin mabuti at matawid. Yes. Sapagkat ang katuwiran, wala kong iba sa Panginoon. Ako po ay isang sinner. I'm just a sinner. Saved by grace. Kung sino po yung nakatayo sa inyong harapan, kapatid, isa rin pong makasalanan, tinatawad na Panginoon. Amen. Oh. At wala akong maiangat na sinasabi ko dito, magpasalamat kayo at nagbago ako. Hindi po ako nagbago. Dahil hindi ko kaya magbago. Walang taong kayang magbago ng kanyang sarili unless ang Panginoon hayaan niyang baguhin siya. Ano po? Ako po yung nagpapasalamat kasi I'm just a sinner, saved by grace. Ano? Yan po ang salvation. Ano? Salvation is when you believe on the Lord Jesus Christ. Now, pag ginawa mo yung, mga kapatid, sa lahat ng desisyon na ginawa mo sa buong buhay mo mula nung pinanganak ka, iyan na po ang pwedeng masabi mong pinakamagandang desisyon na ginawa. Ang manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen. Oh. Dati sabi mo, ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko ay yung pinakasalan ko ang aking asawa. Nung nakilala ko ang aking pangasawa. Hindi na yan ngayon, kapatid. Nung nakilala mo ngayon ang Panginoon sa Kristo. At nagdesisyon ka na ikaw ay manampalataya sa Kanya. Yan na ang pinakamaganda, pinakatama, pinakamabuti na iyong ginagawa at ginawa na dapat mong ipagpatuloy. Tama po? Amen? Sabi nga, you have done well if you have come here today to hear the gospel. Gumagawa ka na ngayon o ginawa mo ang mabuting bagay ngayon. Ngayong linggo, pumunta ka ngayon dito sa Covenant House para makapakinig ng salita ng Panginoon. At hindi lang narinig natin ang birthday ni Jericho, pupunta ako. Birthday ni Sister Rona rin kahapon, sigurado meron pang debris yan. Ano yung debris? Mga tira pa, baka kahapon, may tira pa kahapon. Diba? Baka meron pa mga kahit pansit na lang, wala na yung gulay, okay lang yan. Oo. Baka may tira pa. Oh, kapatid, you have done well, mga kapatid. If you come here, dito po sa Covenant House to hear the Word of God. Ano, kagaya po ni Cornelius, mga kapatid, we need to believe on the Lord Jesus Christ and be saved. At pagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang nagliligtas hindi po yung Baptist Church. Ang nagliligtas hindi po yung pagiging membro ng Baptist Church. Ang nagliligtas hindi po yung pag-attend natin sa simbahan, mga kapatid. Ang nagliligtas po wala pong iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ano? Ang Panginoong Jesucristo na naiyayag sa iyo.
Then after, mga kapatid, nating matanggap ang Panginoon sa Kristo, tayo pinaligtas, we must patiently continue in well-doing. Papatuloy na natin yung mabuting gawa sa mga sumusunod na bagay. Tandaan niyo mga kapatid, sabi ko nga, walang mabuting tao. Wala talaga. Walang mabait na tao. Wala talaga. Bakit nagiging mabuti? Dahil di po yan, mananampalataya na nakilala mo, nagiging mabuti yan sapagkat dahil sa biyaya ng Panginoon. Tandaan nyo, tayo mananampalataya, we are doing good not to be saved. But we are doing good because we are saved. Kapag katapos natin maligtas, doon na natin ilalagay, ilalapat. Ano ba itong mabubuting gawa na ibig ipagawa sa atin ng Panginoon? Ano? Ano ba itong mabubuting gawa? Kasi hindi naman ibig sabihin kapatid, mananampalataya, mga Kristiyano yan. Oo, uto-uto ka. Hindi kapatid. Ano? Hindi tayo uto-uto. Pero may pinagagawa sa atin ng Panginoon that we need to continue in well-doing after we get saved. Number 1, mga kapatid, that we need to continue in well-doing is sowing in spirit. Ano po ibig sabihin ng sowing to the Spirit? Sowing to the Spirit. Tayo po ay magpunla spiritually. Iba sa atin dito yung mayroong mga naging experiences sa pagtatanim. Pagpupunla. Magtatanim tayo. Magtanim tayo mga kapatid. Magtanim tayo ng mga spiritual na bagay. Ano? Punta natin Galatians chapter 6. Galatians chapter 6, verse 8 and 9. Galatians chapter 6, verse 8 and 9. Sabi po diyan mga kapatid, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Verse 9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not, mga kapatid. May kita natin mga kapatid dito. Sabi yan, kung ikaw ay nagtanim spiritual, ikaw ay aanay spiritual. Kaya isa sa well-doing na ibig ng Panginoon nating ipagpatuloy after natin maligtas is we need to sowing to the Spirit. Ano? So spiritual maturity is not a matter of not sowing to the flesh. It is a matter of sowing to the Spirit. Tayo po'y magtanim spiritual. Ligtas ka na, yung mananampalataya ka na eh. Hindi dapat tayo nagtatanim na ng mga makalamang bagay. Instead, tinatanim natin, ang ipinupunla natin ngayon mga kapatid, mga spiritual na bagay. Mga spiritual na gawain mga kapatid. Ano-ano po yun sa ating buhay? Kagaya po nito mga kapatid, we are faithfully attending our church service. Sa pamamagitan niya, ikaw ay nagtatanim spiritual. You are faithfully attending the church service. Sabi natin, Pastor, hindi ko po kaya mag-aaral ng salita ng Diyos mag-isa. Well, baka makatulong po yung pag-attend natin sa simbahan. Baka may sitwasyon tayo. Makatulong yan. Lalago tayo, kapatid. Ano po ba? Ano pa? Bible reading. Sabi natin, Pastor, hindi ko alam saan ako magsisimula magbasa ng Bible. Sabi nga kahapon sa ating lesson kay Pastor Edgar, kung sa New Testament, simulan mo sa Book of John. Kung sa Old Testament, simulan mo sa Book of Psalm. Book of John, tapos sunod mo, Book of Matthew, Mark, Luke, so on and so forth. Kay sa Old Testament, Book of Psalm. Pagkatapos ng Book of Psalm, medyo matatagalan ka dyan, 150 chapters lang yan. Balik ka na ng Genesis, pabalik, pag ano, so on and so forth. Pastor, paano ba ito? Hindi ko alam pa. Ilang verse, ilang chapter, kapatid. Kung maging consistent ka sa 5 chapters a day, wala pang 30 minutes yun. Wala pang 20 minutes yun. Hindi ko konsumo ng napakalaking oras mo, kapatid. 5 chapters, sabihan, simulan natin 2 chapters a day, 2 chapters sa Old Testament, 2 chapters sa New Testament. Kapatid, makatutulong yan sa'yo. By doing that, you're consistently doing.
a righteous thing in the sight of our God. See? Bible reading, studying. Pastor, iba pa ba yung Bible reading sa studying? Opo. Iba pa po yan. Ayun na po yung pwede natin sabihin na yung nabasa natin, iintindihin natin ngayon. Magtatanong tayo sa scripture, bakit? Bakit nangyari kaya? Halimbawa, si Cornelius ang subject natin. Bakit ang baita ni Cornelius, bakit kaya? So, sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng pag-aaral, makikita natin, nakita natin. Kasi hindi pa sapat yun sa harapan ng Panginoon. See? And praying. Kapatid, nagpipray ka pa ba? Praying. And not only that, kapatid, telling others about Jesus. Ibinabahagi mo ang Panginoon Jesucristo sa ibang tao. Hindi mo man maibahagi, pero maipakilala mo, maipresenta mo, pwede ba kitang isama sa church namin? By doing that, kapatid, yan na po sinasabi na ikaw po ay napupunla, nagtatanim na po ng mga spiritual na bagay. See? Huwag natin kapaguran yan. Kasi awareness, yung kapaguran, iyan ang makukuha natin kapag nag-quit tayo. Imbes na parang sabihin natin nakapahinga na tayo, hindi. Mas makararamdam tayo ng kapaguran. Amen? Yan po yung una, mga kapatid, na sinasabi ng Panginoon na continue in well-doing, sowing to the Spirit. Magtanim tayo, spiritual. Pangalawa, mga kapatid, na sinasabi ng Panginoon that we need to continue well-doing is walking orderly. Lumakad tayo ng maayos. Walking orderly. 2 Thessalonians chapter 3. 2 Thessalonians chapter 3 verse 6. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which ye received of us. Another verse in verse 15. Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother. See? Tignan niyo po, sabi dito ni Apostle Paul, walking orderly is a matter of following orders. Sumunod tayo, lumakad tayo sa maayos, sa ayos. So, dito po sa ating simbahan, meron po tayong pastor na nangangalaga ng orderly, ng pagsasaayos. Tama po? So, kung makita ni pastor, may disorder na nangyayari, si pastor ang mangangalaga at ibabalik sa pagiging order. Sapagkat yan ay trabaho ng pastor. Tama po? Now, dito po, the orders in Thessalonica concern a problem with freeloaders. Now, but the admonition to walk orderly deals with anything you are commanded to do. So, yung sinasabi mga kapatid na Apostle Paul sa atin, in verse 6, binasa natin, balikan natin, now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly. Kapatid, ganito po, meron po tayo may mga kakilala tayo. They are walking disorderly. Hindi po tama, hindi matuwid ang paglakad, at marahil ang iba sa kanila ay tinatangay pa tayo palayo. Ang sinasabi na ito, tinatawag natin na bad influence. Sa mga kabataan, madami ito. Minsan nakakuha ng mga kaugalian ng mga kabataan sa labas, sa mga kaibigan, sa mga barkada. Pero sabi ng salita ng Diyos yan, kung sila'y lumalakad hindi ayon sa kahusayan o sa tama, withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the traditions which ye received of us. Hindi mahusay ang tinuturo nila sa'yo, withdraw yourself. Layo. Layuan mo sila. Pero, sabi ni Paul, yet, verse 15, count him not as an enemy, but admonish him as a brother. Pero huwag mo ituring na kaaway. Ay sinabi diyan, admonish him. Ano po admonish?
bigyan mo ng babala bilang kapatid. Ano ho? Halimbawa, ganito, magkakasama tayo, tapos kasama natin. Lagi kita kasama ngayon, ginagawa laging disorder. Nagdadaya, nanloloko, gumagawa ng katiwalian. Ay, hindi ako sasama sa'yo, ganyan ang gagawin. Tara. Ano tayo, jamming tayo. Ay, hindi ako sasama sa'yo. Kristiyano ako eh. Bawal sa religion ko yan. Diba? Pero hindi mo siya kaaway. Pero bigyan lang kita babala. Makamahal mo sa buhay, namatay sa cancer. Baka kung di ka titigil sa ginagawa mo yan, di ka matay mo. May kaibigan ako, binigyan ko ng ganun babala. Ganun na ganun yung sinabi ko. Diba? Kasi tinuturing ko, kaibigan pa rin eh. Hindi kita sasamahan yan eh. Kasi alam nyo, kahit kilala nila akong pastor, sa aming trabaho, andiyan pa rin yung shot tayo. Shot tayo. Shot. Okay lang yan, wala naman nakakita eh. Sabi ko pa na na, hindi talaga po pwede sa akin yan. Hindi talaga po pwede. Yan ay pinagbabawal ng Panginoon. Ay sabihan, pastor, banal-banalan ka naman eh. Hindi ako banal-banalan, pero yan ang sinabi ng Panginoon. We need to be holy because our God is holy. Ano ba ibig sabihin ng holy? Separated. Hindi ibig sabihin ng holy, pag-gising mo na umaga, nakaganon-ganon. Hindi makabasa ng pingan. Kapatid, hindi, separated from the system of the world. Sabi ni John, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Wala sa iyong pagmamahal ng Panginoon. Kung ang pagmamahal mo ay gawain ng mga sanlibutan. Hindi po natin inuusga ng bawat isa sa atin dito. Marahil, meron po sa atin dito, nagagampanan pa ang magitong gawain. Pero napakinggan mo ganitong klaseng aralin dahil sa salita mismo ng Panginoon at buhay ka pa, still, you have a chance. Ano po? Walk disorderly or walking orderly, mga kapatid. Don't behave yourselves disorderly and cut off fellowship with those who are disorderly. Tama po? Cut off natin yung fellowship dyan, pero remain friends tayo. Marami akong kaibigang unbeliever dyan. So may kaibigan ka rin ba mga umiinom? Yes. May mga kaibigan ka rin ba nagaganito? Nagkaganyan? Yes. Pero hindi ko inayaan na ako i-invade nila. Tama? Kasi binabasa lang ako. Ang bangka, hindi yan lumulubog dahil sa nasa tubig siya. Tama? Pero kung ayaan niya ang tubig pumasok sa kanya, diyan siya lulubog. Ano ibig sabihin ng kapatid? Hindi tayo madadagit, maaakay mula sa mga disorders ng mga tao na sa paligid natin na lumalakad disorderly. Pero kung paihintulutan natin sila na i-invade ang buhay natin at ma-influensyahan tayo ng mga disorder words nila, then doon tayo magsisimula. Na makasama sa kanila. Yan ang sinasabi na yung ilaw natin natakpan. Mananampalataya tayo. Sabi niya, let your light so shine the world. Magliwanag tayo. Ano? Kaya po yung pangalawang sinasabi ng Panginoon na continue in well-doing. Walk orderly. Ano? Walking orderly. Ano? Pangatlo, mga kapatid, is yung sinasabi ng Panginoon na continue in well-doing is abstaining from fleshly lusts. Abstaining. Mga makalaman na gawain. Pag sinabing fleshly lust, pita ng laman. Yung gusto ng laman, yung gusto ng flesh, alam niyo mga kapatid, habang nandito tayo sa katawang lupa na to, pag umiral yung pita ng laman, pag nagampanan mo, nandoon pa rin yung sinasabi ng masarap ang pakiramdam. May addict ako napakinggan ng patuto. Sabi nung addict, wag niyo na pong subukan yung drugs. Sabi niya. Ako po ay isang biktima ng drugs. Sabi nung nagpapatuto, narinig ko lang din. Tapos, kasi bakit ako po ay biktima ng drugs, ngayon ako po isa sa survivor ng drugs. Drug user ako na na-rehab, na bago,
Ito na po kayo ngayon ako may sa harapan nyo. Alam nyo, bibigyan ko po kayo ng babala. Huwag nyo na pong subukan yung drugs. Kasi masarap. Sabi niya. Kasi masarap. Sabi, taliwa sa sinabi ng marami kasi masama. Sabi, hindi, kasi masarap. Ang hirap iwanan. Oo. Kaya kung nagbabalak ka pa lang, nag-a-attend pa lang kayong tikman, huwag nyo nang tikman, masarap. Sabi niya. At sa kasarapan, kasinungaling kasarapan, binubulag ka ng kasarapan, balang araw nakita mo, sira ka na. Kaya abstain from fleshly lust. Ang pita ng laman, physically, masarap. Pero kung tayo po sa Panginoon, mga kapatid, ito po yung magdadala ng consequences sa atin. 1 Peter chapter 2, verse 11. 1 Peter chapter 2, verse 11. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust, which war against the soul. Yung naglalaban po sa ating kaluluwa, yung pita ng laman at yung spiritual na katangian. Ano ba yung sinasabi ng pita ng laman? Ang turo at udyok ng pita ng laman, wala pong iba yan kapatid, kundi ang gawin ang mga makamundong bagay. Alam niyo ba mga kapatid, ano po yung mga makamundong bagay? Ayaw ng mundo, unang-una ang salita ng Diyos. Pangalawa, ayaw ng mundo manalangin. Pangatlo, hindi kinikilala ng mundo ang Panginoong Jesucristo. Pangapat, ayaw kilalanin ng mundo ang simbahan. Pati ang araw ng linggo. Kaya nga mapapansin natin, hindi po kasalanan ng Kristiyano na ganun ang naging trabaho niya. Dati-rati walang ganyang araw. Dati ang eskwela nga dati, Monday to Friday lang eh. Ngayon may Saturday, Sunday na. Minsan ang Sunday, field trip pa. Pag hindi ka sumama field trip, walang plus points. Diba? Hindi yung iba, papipilitan. Pastor, hindi mo na akong magsisipa kasi field trip eh. Mababawasan ng points yung grades ko eh. Pastor, ganito. Kasi nga ang mundo ganun eh. Kaya kung tayo mga kapatid, kinikilala ang mundo sa atin, yung pita ng laman yan. Yan ang udyok niya. Kaya kung hinayaan natin ang pita ng laman, ang patuloy na mangibabaw sa atin, hindi tayo nagpapatuloy sa mabuting gawa na sinasabi ng Panginoon. Abstain from fleshly lifestyle. No? So this is the fight that we have with the flesh. At alam niyo ba mga kapatid, hanggat buhay tayo, yung tinatawag na spiritual warfare na to nagpapatuloy. Pagising mo pa lang sa umaga, andiyan dyan na spiritual warfare. Ano yan? Magpe-pray ba ako o hindi? Pag nakahain ng pagkain, nandiyan dyan na uli spiritual warfare, magpe-pray ba tayo o hindi? Bago ka matulog, magpe-pray ka ba o hindi? O kaya, magbabasa ba ako ng Bible o hindi? Hindi na lang muna. Pansinin nyo, pag gagamit tayo ng gadgets, wala tayong restrictions. Hindi mo na pinagdidesisyonan. Parang automatic na sa katawan mo. Tama po? Automatic sa katawan natin. Pero pagka mga pagdating sa spiritual na bagay, pinagdidesisyonan natin. Kasi bakit? Yun yung sinasabi na spiritual warfare sa atin. May pagising mo pala ng umaga ng linggo. Kuya to. Gano'n kaya, mag-church kaya ako, hindi kaya mo. May spiritual warfare kagad yan. Ngayon pa lang, pwede ka na mag-decision kung a-attend ka pa ulit sa Wednesday, Saturday, or Sunday. Laging may spiritual warfare. Pero ito po paalala sa atin ng Panginoon mga kapatid. Abstain from fleshly lust. Hindi yan sinabi ni Pedro na hindi nyo mararamdaman yan. Pero sinabi niya, abstain natin, iwasan natin, hanggat maaari. Kasi hindi ko rin may papangako kapatid na hindi mo mararanasan yan o mararamdaman. Kahit sino sa atin nararamdaman niya na patuloy ang spiritual warfare. Pero paalala sa atin ang salita ng Diyos, for us to maintain a well-doing is abstain. Pigilan na. Kapag nakasanayan mo ng pigilan,
May set mo na sa mindset mo na pigilan. Thoughts produce action. Action produce habits. Habits produce lifestyle. Ngayon, naisa sa buhay mo na. Okay na. Naisa buhay mo na, na-practice mo na. Pagdating dyan, hindi ka na nagkakaroon ng hard time sapagkat nakaprograma na yan sa buhay mo. That I need to abstain from fleshly lust. O, teka lang, makalaman yata yan. Hindi pwede. Kumakain lang ako ng laman pero hindi ako makalaman. Ano laman? Laman ng rep. Makain ako eh. Diba? Yung laman ng papaitan, kumakain ako niyan. Laman ng bulalo, kumakain ako niyan. Pero hindi ako gumagawa ng mga makalamang bagay. Kasi ang mga makalamang bagay, mga makamundong bagay. Tandaan nyo, ang mundo, walang pagkilala, pagrespeto sa Panginoon na pinaglilingkuran natin ngayon. Sa halip, ang ginagawa ng sanlibutan ngayon ng mundo, kalapastanganan sa harapan. Kalapastanganan. See? Next mga kapatid, malapit na po tayo matapos. Okay na ba kayo dyan? Diba, David? Kakain naman to, sabi ni Jericho. Bumili na ng Jollibee. Nakita ko may mga Jollibee dali. Ha? Yung lagayan ng pala ng Jollibee. Next mga kapatid, continue in well doing, submitting to ordinances. Ito po napapanahon kapatid. Sabi sa 1 Peter muna. Chapter 2 verse 11. 1 Peter chapter 2 verse 11 hanggang 16. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims abstain from fleshly lusts which are against the soul. Having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may be your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Verse 13, tignan niyo po Submit yourselves to every ordinances. When we say ordinances, regulation of man for the Lord's sake, whether it be the king as supreme or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well. For so is the will of God, that with well-doing ye may put to silence the ignorance of foolish men, as free and not using your liberty for the cloak of maliciousness, but as the servants of God. Narito po, bakit po sinabi na papanoon? Submit to the ordinances of men, sabi dyan ni Peter. Walang Kristiyano sumasama ng rami. Tama po? Right. Ang iba, sabihin natin, parang iba yata yung political view mo, Pastor. Dahil sa political view, iba-iba tayo. Pero when we say political view, mga kapatid na, titignan natin, hindi po base sa political view ng mundo, kundi sa political view po ng salita ng Diyos. Nowadays, hindi kaila sa atin. Pag nagbukas ka ng TV, anong mapapanood? May left and right yan. Lahat na lang ng proyekto, sinisita, pinapansin. Lahat na lang ng anomalya, tinatapalan. Kahit sino na lang, babanggitin ng red tag. See? Pero ano ba dapat maging emosyon natin dyan? Dapat ba makiisa na rin tayo sa mga tinatawag na nagre-rebelde sa gobyerno? Dapat ba na makiisa na lang din tayo doon sa mga nag-aaklas? Magpo-post na rin ba tayo ng mga kung ano-ano nakikita natin sa Facebook laban sa ating gobyerno? Yan ba'y tama? Yan ba'y nararapat? Yan ba'y consider na well-doing? Ang sagot ng salita ng Diyos, hindi. Ibig sabihin, Pastor, wala akong pakialam dapat yan? No, mga kapatid. Hindi po sinasabi na dapat wala akong pakialam. Pero sabi ng salita ng Diyos, we need to pray for them na nasa mga posisyon. Kasi sinabi ng salita ng Diyos, submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be for the kings as supreme or unto governors, as unto them that are sent by him for punishment of evil deeds. Okay? Sunod tayo. Pag sinabing huwag ka mag-drive ng walang helmet, huwag ka mag-drive ng walang helmet. Pag sinabing no U-turn, no U-turn. Pag sinabing stop, stop tayo. Simple lang yan, kapatid.
Maliit na bagay lang yung sinasabi ko. Pero may nangyayari mas malaking bagay na hindi kaya. Yes. Pastor, paano ito? Hindi naman tama na yung ginagawa ng gobyerno natin. Diba? You need to pray for our government. At hindi tayo dapat makimingil sa rally-rally. Yes. Amen. Tandaan nyo to, rally o anumang mga pag-aaklas sa trabaho, sa eskwelahan. Nakakalungkot yung mga hindi sa nangyayari dati sa PUP na balitaan ko lang dati. Kapag hindi nasunod ang estudyante to, nagsisira ng upuan. Nagsisira ng upuan. Itatapon ng upuan sa quadrangle, susunugin. Saan galing ang pera nun? Galing din sa gobyerno, di ba? Pag hindi sila masunod, pag nag-aaklas sila, sisirain nila. Samantalang paaral sila. Hindi tama. Nasa eskwela pa, nagsisimula ang rebellion. Ang rebellion, kailanman hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Kahit sa atin, sa mga anak natin, pag ayaw sumunod sa atin yan, nagkagalit tayo, tama? Yes. May babalayan, makatitikin ka sa akin. Mamaya ka na. Tamaan ka talaga sa akin, level. Ayaw kasi natin ng gano'n. So makita natin, we need to submit to ordinances. Yan po yung isa sa katangian na sinasabi ng Panginoon sa atin that we need to continue well-doing. Ano? Walang Kristiyanong nag-share ng mga kung ano-ano, mga nandiyan din sa social media natin na patungkol, laban sa gobyerno o kung sino man. Instead, i-share natin yung mabuting balita ng Panginoon Hesus. Gamitin natin yung mga resources natin yan para ibahagi yung mabuting balita. Yung mga social media sites yan, gamitin natin para ipahayag ang Panginoong Kristo. Hindi yung mga galit ng lahat at nakikigalit lang din tayo. Tama po? Walang mananampalataya. Hindi ibig sabihin wala kayong pakialam. Hindi kapatid, dapat may pakialam ka. At idulog natin sa panalangin. Amen? Amen. Sino mga kapatid, no? Pag nakakita uli ako, pag pwede na uli mag-gather yung mga rallyista, wala akong makita ang kakilala kung mananampalataya. Hawak-hawak pa yung flower na binubuho pa. Hindi kami alis dito! Hindi kami alis! At kapag yun interview, ano ba pinaglalaban nyo? Hindi ko alam. At isama lang ako, binigyan akong biliente. Hindi ko alam. Totoo kapatid. Nakakatawang isipin, pinakakot sa bataan, mga walang alam kung ano yung pinaglalaban. 500. Oo, pamparami. Ano nangyari nung bago pa mag-lockdown last year? Anong nangyari? Doon sa tinatawag na ito may pagkabasa, diba? Ito revolution na yan. Sabi na, daming tao, ako kamote, kakauto. Diba? Ang tingin ng marami, yun ay kalayaan. Pero tingnan nyo, nangyayari sa atin. Ang daming rebelde. Yes. Amen. Yung sinasabing kalayaan, rebelde, ang itinulog. Sapagkat wala ang salita ng Diyos. Yes. At tinuturo ng salita ng Diyos sa atin, mga kapatid, mag-submit tayo sa ordinansa. Dahil inilagay ng Diyos yan, alam ng Diyos yan, inilagay niya yan. Kahit sino pa yan. Sabi ko, kahit sino pa ay halal dyan, kahit hindi yan yung binoto ko, iyan ang nahalal dyan, iyan ang nilagay ng Diyos dyan. Ang dapat natin ko, sundin natin. Kahit hindi yan yung binoto ko. Pero sabi ng salita ng Diyos, for the Lord's sake, I will obey. See? I will obey. Kaya masasabi, tayo mga mananampalataya, may nagsasabi ngayon na patotoo, mahusay kasama, mababait pala. Hindi. Para sa Panginoon, ginagawa ko. Ano? We need to submit to ordinances. Ano? Minsan hindi ako nanonood ng balita na eh. Ano? Nababalitaan ko na lang. Oo, talaga. Rights na lang ako. See? Kaya lalo nagkakaroon ng gulo-gulo, misunderstanding, sapagkat bago sumunod, ando doon na yung complaint. We need to obey first before we make complaints. Tignan muna natin. Ano? Sabi naman, no, may lecture, diba? Sabi ni Pastor Edgar sa kanila, obey and never complain. Di sumunod muna tayo, tignan muna natin bago tayo mag-conclude. May conclusion na tayo palagi. Ay hindi po pwede yan, Pastor, hindi pwede. Teka, sumunod ka muna.
See? So yan po mga kapatid, yung mga sinabi ng Panginoon that we need to continue in well-doing. See, kung ikukumpara natin sa mga ginampanang mahusay din ni Cornelius, he's a devout man, he gave alms to the people, he's a prayerful man, a just and a good report man, kumpara dito sa sinasabi ng Panginoon ngayon sa atin. Iba. At hindi magagampanan ng taong wala sa Panginoon. Ang taong wala sa Panginoon. No? Ang tayo mga kapatid, para sa ating pagtatapos, if your well-doing has led you here to be saved, then be saved today by trusting Jesus Christ as your Savior. And if you are saved, then continue in well-doing in all those areas where you have begun to grow well. Okay? Magpatuloy tayo. Kung ligtas ka na, magpatuloy ka in well-doing sa mga areas na yun. Kung hindi ka pa ligtas mga kapatid, nagagampanin mo yung mga ganun, you need to be saved. Receive the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Ay mananampalataya ngayon na nakakaunawa na sa Panginoon, sa Kanyang salita, pagpatuloy natin yung sinasabi ng Panginoon na well-doing. Ano po? Kaya sa mga mag-aaral sa mga state university, mag-iingat po tayo. Manindigan ka, umawa ka ng maigi sa pananampalataya mo. Marami po diyan. Maraming nag-iimbita dyan. Maraming magagaling sila magsalita. Pero tandaan mo, you need to submit to God. Amen? Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, nakita sila, Panginoon, maraming salamat po muli, Diyos, sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Pagpapaalala sa amin, Panginoon, ako po yung mga dapat namin pagpatuloy ng mga mahusay na gawain sa aming buhay bilang isang mananampalataya. Natunghayan namin, Panginoon, ang mga bagay na nagagampanan o nagagampanan ni Cornelius na sa tingin ng karamihan ay ito na yung mabuting gawa na itinuturo. O Diyos, maraming salamat Panginoon sapagkat binigyan mo ng linaw at tiin sa amin ang mga bagay na ito na ibig mong ipatupad sa bawat isa sa amin. O Diyos, dalahin ko po, ikaw pong magbigay ng patuloy na pag-alalay sa bawat isa sa amin. Magbigay ng patuloy na karunungan at kaalaman at paglago. Maraming salamat Panginoon at lahat ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.